Mura na ito kumpara sa halaga ng katahimikan namin. Isipin nyo na lang, retirement fund na ito ng anak ko at panggastos para sa magiging apo ko. Ang boses ni Imelda ay tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Magaspang, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa labas ng pintuan ng kaniyang sariling tahanan, nanigas si Maria. Ang malamig na hawakan ng pinto ay tila naging yelo na, unti-unting nanunuot sa kaniyang mga palad. Ngunit hindi iyon sapat upang gisingin siya mula sa bangungot na kasalukuyang nagaganap sa loob. Dala-dala ni Maria ang isang maliit na supot mula sa isang mamahaling butik. Sa loob niyon ay isang relo, isang regalo para sa kaniyang asawang si Luis bilang pagdiriwang ng kaniyang promosyon. Pinaghirapan niya ang bawat sentimo niyon. Nagtiis siya sa puyat, sa mga kliyenteng mahirap kausapin, at sa mga paglalakbay na naglalayo sa kanya sa pamilya. Ngunit sa sandaling ito, ang bigat ng supot sa kaniyang kamay ay tila naging 1 toneladang bato na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng lupa. Pero ma, paano si Maria? Kapag nalaman niyang ibinebenta niyo itong beach villa na nakapangalan sa kanya, siguradong magkakagulo. Ang boses ng isang estranghero, marahil ay ang ahente, ay puno ng pag-aalinlangan. Narinig ni Maria ang marahas na pagbuga ng hangin ni Imelda. Maari niyang guni-gunihin ang mukha ng biyenan, ang mga matang laging mapanghusga, at ang labing-laging nakapilit sa isang plastik na ngiti. Huwag mo nang intindihin ang babaeng iyon. She's just a money machine. Akala niya siguro, sapat na ang pagpapadala ng pera para maging mabuting asawa. My son deserves someone better. Someone who can actually give him a family. Hindi yung puro trabaho lang ang alam. Ang bawat salita ay tila isang matalim na patalim na dahan-dahang humihiwa sa kaniyang balat. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Maria ay hinalubilo ng amoy ng luma at maamag na hangin sa loob ng pasilyo. Isang matinding kaibahan sa amoy ng kaniyang pinaghirapang tagumpay. Ang kaniyang sikmura ay bumaligtad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang dahan-dahang lumulubog sa kaniyang kamalayan. Dahan-dahang sumilip si Maria sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang kaniyang biyenan na masayang ipinapakita ang mga titulo ng lupa, ang mga dokumentong pinirmahan niya noon nang may buong pagtitiwala sa kaniyang asawa. Sa tabi ni Imelda, nakasabit ang isang larawan ng ultrasound sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na itim at puting imahe na tila nanunuya sa kaniyang pagkabigo bilang isang babae sa paningin ng pamilyang ito. Kailangan na nating maklose ang deal na ito bago siya bumalik galing Singapore, sabi ni Imelda habang humihigop ng tsa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pagsasakripisyo. Luis needs the cash para sa bagong bahay nila ni Bella. Ayaw kong lumaki ang apo ko sa isang hamak na apartment lang. Ang panginginig ng mga kamay ni Maria ay hindi na mapigilan. Ang supot na kaniyang hawak ay dahan-dahang nadulas mula sa kaniyang mga daliri. Ang marangyang kahon ng relo ay tumama sa makinis na sahig na yari sa marmol. Ngunit sa halip na ingay, ang tanging narinig ni Maria ay ang pagkabasag ng sarili niyang puso. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila ba ang oxygen sa paligid ay unti-unting nauubos, iniiwan siyang lunod sa gitna ng sarili niyang sala. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang makina, isang pitaka na bubuksan lang kapag kailangan at itatabi kapag wala ng laman. Tiniis ni Maria ang bawat pangungutya sa kanyang pagkatao sa loob ng maraming taon dahil sa hiya. Hiya sa mga magulang, hiya sa lipunan, at pag-asang balang araw ay makikita rin nila ang kaniyang tunay na halaga. Ngunit ang kahihiyang nararamdaman niya ngayon ay hindi para sa kaniyang sarili, kundi para sa mga taong kaniyang minahal at pinaglingkuran. Binalot siya ng isang kakaibang pakiramdam, isang malamig na katahimikan na unti-unting pumapalit sa kaniyang pait. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya pumasok upang magmakaawa o makipag-away. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri, bagaman malamig, ay naging matatag. Kinuha niya ang larawan ng kanyang biyenan at ng ahente kasama ang mga dokumentong nakakalat sa mesa. Bawat click ng kanyang kamera ay tila isang bala na itinatago niya para sa isang digmaang hindi pa nila alam na nagsisimula na. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran. Ang boses ni Luis, ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay umaling-aungaw sa buong bahay. Ma, andito na ako. I already talked to the contractor. Ready na raw ang lahat for Bella's nursery room next month. Tumalikod si Maria. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo. Nakatayo si Luis sa harap niya, gulat na gulat. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot habang nakatingin sa kanyang asawa na dapat ay nasa kabilang panig ng mundo. Maria, you're home early? Ang nauutal na tanong ni Luis habang ang kanyang mukha ay unti-unting nawawala ng kulay. Ngumiti si Maria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Nakalimutan ko ang passport ko, Luz. Pero mukhang mas marami pa pala akong nakalimutan dito sa loob ng bahay nating dalawa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa loob ng silid, narinig ni Maria ang papasok na mga yabag ni Imelda. Handang magsinungaling, handang manakit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang boses ni Imelda ay biglang nagbago. Mula sa pagiging malambing, ay naging matulis at puno ng puot. Lumingon si Maria sa kaniyang biyenan at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ito na ba ang bayad sa lahat ng ibinigay ko sa inyo? Ang ibenta ang pagkatao ko habang wala ako? Lalong lumapad ang nangisi ni Imelda. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kaniyang mga labi. At ano naman ang magagawa mo, Maria? Ang pera mo, ang bahay na ito, pati ang asawa mo, lahat ng yan ay hawak ko sa leeg. You're nothing but a guest in your own life. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot, mahirap hingahin. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong nararamdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga paa sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Ang kanyang biyena na si Imelda ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi, bagkus ay puno ng mapanghamong tingin. Dahan-dahang yumuko si Maria upang pulutin ang kahon ng relo na nahulog. Ang kristal na takip nito ay may maliit na lamat, isang permanenteng marka ng kaniyang pagkabasag. Guess in my own life? Pag-uulit ni Maria sa boses na kasing lamig ng bakal. Sa bahay na ako ang nagbabayad ng amilyar? Sa kumpanyang ako ang nagpapatakbo habang ang anak mo ay abala sa paggastos? Mabilis na lumapit si Luis. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Maria, ngunit umiwas ang babae. Ang bawat dampi ng balat ni Luis ay tila isang paso na nagpapakirot sa kanyang buong pagkatao. Baby, listen to me. Masyado ka lang stressed sa work kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Ang boses ni Luis ay malambing. Ang tonong ginagamit niya tuwing may hihingin siyang pabor. Mama she was just joking. We're just planning for our future. Kaya nga we need to liquidate some assets, di ba? Isang masangsang na amoy ang dumiit sa pang-amoy ni Maria nang lumapit ang asawa. Isang halimuyak ng matamis na vanilla at jasmine. Hindi yon ang kaniyang pabango. Iyon ang amoy ng isang babaeng hindi kailanman nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Isang babaeng ang tanging alam ay ang kumuha ng hindi sa kanya. Ang sikmura ni Maria ay kumulo sa pandidiri-diri. Liquidate? O nakawin ang pirma ko para itustos sa nursery ng anak niyo ni Bella? Diretsahang tanong ni Maria. Sandaling natigilan si Luis. Ang kanyang panga ay tila nanigas. Ngunit bago pa siya makasagot, muling sumingit si Imelda. Wala kang utang na loob, Maria. Sino ba ang tumanggap sa'yo noong wala ka pang pangalan?
Sino ang nag-alaga sa'yo? Ngayong mayaman ka na, ganiyan ka na umasta sa amin. Ang konsepto ng utang na loob, ang paboritong sandata ni Imelda upang pasunurin si Maria. Sa loob ng 10 taon, ito ang kadenang pumigil kay Maria na magreklamo. Ngunit ngayon, ang kadenang yon ay tila naging mga hibla na lang ng sapot na madaling maputol. Ang utang ko sa inyo ay matagal ko nang nabayaran ng may interes, ma. Sagot ni Maria habang tinititigan ang biyenan sa mga mata. Pero ang utang nyo sa akin, hindi nyo yun kayang bayaran kahit ibenta nyo pa ang mga kaluluwa nyo. Hindi sumigaw si Maria. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, isang estratehikong katahimikan na lalong nagpakaba kay Luis. Tumalikod siya at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na tambol na nagbabadya ng paparating na unos. Pumasok siya sa kanilang silid at agad na nilak ang pinto. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na sa init ng kanyang galit. Inilabas niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Ang mga daliri niya ay lumilipad sa keyboard. Tila ba may sariling buhay. Binuksan niya ang isang folder na may pangalang Project Phoenix, isang lihim na imbakan ng mga dokumentong sinimulan niyang kolektahin noong nakaraang buwan nang mapansin niya ang maliliit na butas sa kanilang financial statements. Isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono mula kay Lucas, ang kanyang matapat na abogado at kaibigan. I found the bank employee who notarized the forged documents. He's ready to talk, but we need to move fast before Luis finds out. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Maya-maya, narinig niya ang malalakas na katok sa pinto. Hindi yon ang katok ng isang asawang nagmamahal, kundi ang kalabog ng isang taong desperado at takot. Maria! Open this door! Mag-usap tayo ng maayos! Sigaw ni Luis mula sa labas. Ang tunog ng pagpihit niya sa doorknob ay tila isang hayop na nagtatangkang makawala sa hawla. Don't make this difficult for everyone. Alam mo namang mahina ang puso ni Mama, baka mapano siya sa inaasta mo. Hindi sumagot si Maria. Nanatili siyang nakaupo sa harap ng computer. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Maria, please! Lumambot ang boses ni Luis. Naging mapanlinlang na naman. I'm just trying to protect us. If you just give me the combination to the safe in your office, I can fix everything. Hindi na kailangang umabot sa mga abogado. We can be a family again. Napatigil ang mga daliri ni Maria. Ang kombinasyon ng vault, doon nakatago ang mga orihinal na titulo ng kaniyang mga lupain mula sa kaniyang mga magulang, ang huling depensa niya laban sa kasakiman ng mag-inang ito. Ang kombinasyon, Maria, muling tawag ni Luis, ang kaniyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa dilim. Remember our vow? What's mine is yours, and what's yours is mine. Dahan-dahang tumayo si Maria at lumapit sa pinto. Hindi niya ito binuksan. Dinaman niya ang lamig ng kahoy sa kanyang noo. Gusto mo ba talagang malaman ang kombinasyon, Luis? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang mahiyaing bulong na puno ng lason. Yes, baby. Just tell me. Ang kombinasyon ay ang petsa kung kailan mo ako unang niloko. Sabi ni Maria. Kung hindi mo maalala, marahil ay hindi mo rin deserve ang laman nito. Ang katahimikan sa labas ng pinto ay naging kasing bigat ng isang libingan. Naramdaman ni Maria ang kanyang puso na tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng kaniyang paglaya. Isang malakas na hampas sa pinto ang sumunod, na tila ba ang asawa niya ay tuluyan ng nawala sa katinoan. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Luis, isang kakaibang tunog ang narinig ni Maria mula sa ibaba. Ang boses ni Imelda na tila nakikipag-usap sa isang tao sa telepono, ang kaniyang tono ay puno ng sindak. Ano? Hindi maaari. Paanong na-freeze ang account? Ang sigaw ni Imelda mula sa ibaba ay tila tunog ng isang babalang sirena sa gitna ng gabi.
Ang kaniyang boses, na dati ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay nanginginig sa takot at pagkalito. Sa loob ng silid, nananatiling kalmado si Maria. Dinaman niya ang init ng kanyang laptop sa kanyang hita, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay may kontrol pa rin. Luis! Luis, bumaba ka rito! Muling sigaw ni Imelda. Narinig ni Maria ang mabilis na yabag ng kaniyang asawa paalis sa harap ng pinto. Ang kaniyang pagmamadali ay tila isang daga na tumatakas sa papalubog na barko. Dahan-dahang tumayo si Maria at binuksan ang pinto. Lumabas siya sa pasilyo at sumandal sa rehas ng hagdan, pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Ang amoy ng tsaa na kanina lang ay tila nakaka-relax ay napalitan na ng amoy ng sunog na asukal. Marahil ay nakalimutan ni Imelda ang kanyang niluluto sa gitna ng kanyang pagkataranta. Anong nangyari, ma? Hingal na tanong ni Luis habang mabilis na bumababa sa hagdan. Ang card ko, tinanggihan ng bangko. Tumawag ako sa manager. Sabi nila, ang account ay naka-under ng legal hold. Paanong mangyayari iyon? Iyan ang account kung saan mo inilipat ang pera mula sa villa. Ang mukha ni Imelda ay namumutla. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Alam niya ang sagot. Hindi lang account ni Imelda ang kaniyang ipina-freeze. Lahat ng assets na may kinalaman sa kaniyang pangalan, pati na ang mga joint accounts na ginagamit ni Luis para sa kaniyang marangyang pamumuhay ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon. Maria. Bulong ni Luis nang lumingon siya sa itaas at makita ang kaniyang asawa. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pakiusap, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang puwang ang awa sa puso ni Maria. Bakit, Luis? May problema ba sa retirement fund ni Mama? Tanong ni Maria. Ang kaniyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis na umakyat si Imelda. Ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng puot. Ikaw ang may gawa nito. No, how dare you? Pera namin yan. Pinaghirapan yan ng anak ko. Pinaghirapan? Natawa ng bahagya si Maria, isang tawang walang katuwaan. Ang alin? Ang pagpeke ng pirma ko? O ang pagbebenta ng lupang pamana sa akin ng mga magulang ko para lang may maipang shopping kayo ng kabit ni Luis? Shut up! You don't know what you're talking about! Sigaw ni Luis, ngunit ang kanyang pawis na namumuo sa noo ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang kaniyang polo shirt, na dati ay maayos at plansado, ngayon ay lukot-lukot na hango sa kaniyang nararamdamang kaba. Lumapit si Maria sa kanyang biyenan hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Naamoy niya ang hininga ni Imelda na amoy kape at gamot sa high blood. Ma, tandaan niyo ang sinabi niyo kanina? Na isa lang akong money machine? Well, ang machine na ito ay sira na. At ang lahat ng perang iniluwan nito, sisiguraduhin kong babalik sa akin hanggang sa huling sentimo. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon. Muling iginiit ni Imelda. Ang kaniyang boses ay napaos na sa tindi ng galit. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, wala kang social standing. You're just a provincial girl who got lucky. Luck has nothing to do with it, Ma. I worked for every single peso while your son was out there playing house with another woman. Sagot ni Maria. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang dokumento sa screen. This is a copy of the forgery report I filed an hour ago. Ang pulis ay on the way na para kunin ang statement ng ahente na kausap niyo kanina. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Maria, please. Let's talk about this privately. Huwag nating palakihin ang gulo. Think about our reputation. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin. Reputation? Pag-uulit ni Maria habang tinititigan ng kaniyang asawa ng may pandidiri-diri. Ang hiya na kinatatakutan niyo ay kayo mismo ang gumawa. Hindi ako ang sisira sa inyo, Luis. Kayo ang sumira sa sarili niyo nung inakala niyo na mananatili akong bulag
Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang doorbell ng bahay. Ang bawat tunog nito ay tila isang hampas ng martilyo sa kabaong ng kanilang mga sikreto. "Sino yan?" tanong ni Imelda. Ang kaniyang boses ay puno ng pangamba. "Baka ang contractor para sa nursery?" Pang-uuyam ni Maria. Dahan-dahang bumaba si Maria upang buksan ang pinto, habang si Luis at Imelda ay nakatayo lang doon, tila mga estatwang hindi makagalaw sa takot. Nang bumukas ang pinto, hindi pulis ang bumungad sa kanila. Isang babaeng buntis na may dalang maleta at mugto ang mga mata ang nakatayo sa harap ng threshold. Ang kaniyang damit ay medyo madumi at ang kaniyang buhok ay magulo. Tila ba galing siya sa isang matinding pakikipag-away. "Luis." Ang boses ng babae ay basag. "The landlord kicked me out. Sabi niya, hindi mo na raw binayaran ang rent ng condo for 3 months. Sabi mo, binili mo na, yun para sa amin." Lumingon si Maria kay Luis, na ngayon ay tila nais ng lamunin ng lupa. Ang bawat kasinungalingan ay nagsisimula ng magbanggaan, at sa gitna ng guhong ito, si Maria ang tanging nakatayong matatag. "Welcome, Bella," sabi ni Maria sa isang tonong puno ng mapait na pagtanggap. "Sakto ang dating mo. Pinag-uusapan lang namin kung gaano ka-stable ang finances ng pamilyang ito." Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, napansin ni Maria ang isang bagay sa kamay ni Bella. Isang brown envelope na may logo ng isang kilalang law firm. "Ano yan?" tanong ni Luis. Ang kaniyang boses ay halos pabulong na lang sa tindi ng kaba. Dahan-dahang iniabot ni Bella ang sobre kay Luis, habang ang kaniyang mga mata ay puno ng puot na nakatitig kay Imelda. "Ipinapabigay ni Attorney Santos," sabi niya, "since hindi mo na kayang bayaran ang mga pangako mo, kailangan mo na raw pirmahan ito." Kinuha ni Maria ang sobre bago pa man ito mahawakan ni Luis. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Ang kaniyang puso ay tumibok nang mabilis nang makita ang isang pamilyar na pangalan sa ilalim ng dokumento. Isang pangalan na magpapabago sa lahat ng kaniyang plano. Ang alinsangan ng hapon ay tila sumisiksik sa bawat sulok ng sala, lalong nagpapabigat sa hanging puno na ng puot at panlilinlang. Hawak ni Maria ang puting sobre. Ang papel nito ay malamig at matigas sa kaniyang mga daliri. Isang matinding kaibahan sa malambot at nanginginig na balat ni Bella na nakatayo sa kaniyang harap. Binasa ni Maria ang nakasulat. Ang kaniyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang lagda sa ibaba. Attorney Ricardo Santos, ang kaniyang ama, ang lalaking matagal na niyang hindi kinakausap dahil sa pagtutol nito sa pagpapakasal niya kay Luis 10 taon na ang nakararaan. Demand letter for unpaid loans and notice of foreclosure. Basa ni Maria sa boses na walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tila isang dagok sa dibdib ni Luis. "Loans? Anong loans?" Histerikong tanong ni Imelda. Lumapit siya at pilit na inaagaw ang papel, ngunit itinaas ito ni Maria ng mataas. "Luis, ano itong sinasabi ng babaeng ito?" Hindi makatingin ng diretso si Luis. Ang kaniyang mga balikat ay nakasagsag. Ang kaniyang dating mapagmataas na tindig ay naglaho na parang usok. "I just borrowed a little to start the business for Bella. Akala ko mababayaran ko agad kapag naibenta na ang villa." "Business? O pansugal mo sa kasino?" Singal ni Bella. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. "Sabi mo sa akin ang asawa mo ang may utang sa'yo. Sabi mo, kinuha niya lahat ng pera mo kaya kailangan nating kumuha ng loan sa ilalim ng pangalan niya." Tumingin si Maria kay Bella at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niya sa babaeng ito. Isang biktima ng tamis ng dila ni Luis. Ngunit ang kaibahan, si Bella ay naging kasabwat sa sarili niyang kapahamakan. "Ginamit mo ang pangalan ko, Luis?" tanong ni Maria. Ang kaniyang tinig ay naging isang mapanganib na bulong. "Pinalabas mo na ako ang nangutang sa firm ng tatay ko para lang may maibigay ka sa kanya? Baby, I can explain.
Huwag mo akong tawaging baby. Ang boses ni Maria ay sa wakas ay bumasag sa katahimikan, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa tindi ng awtoridad. Ang amoy ng kasinungalingan mo ay mas masangsang pa sa bulok na isda sa palengke. Akala mo ba hindi ko malalaman? Lumingon si Maria kay Bella. At ikaw, akala mo ba ay ikaw ang reyna dito? Look at this house, Bella. Look at the furniture, the paintings, even the tiles you're standing on. Lahat ng ito ay binili ng money machine na nilalait nyo kanina. At ngayon, dahil sa katakawan nyo, lahat ng ito ay mawawala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Imelda. Ang kaniyang boses ay puno ng takot. Ang firm ni Attorney Santos ay hindi basta-basta nagpapautang. Paliwanag ni Maria habang dahan-dahang itinatabi ang sulat. Ang villa na balak nyo sanang ibenta ng palihim, naka-preempt na yon. Ang lahat ng properties na ginamit ni Luis bilang collateral gamit ang pekeng pirma ko, I already filed a motion to nullify them. Humakbang si Maria palapit kay Imelda na ngayon ay napasandal na sa pader. Ibig sabihin, ma, wala na kayong ibebenta, wala na kayong makukuha, at ang bahay na ito, in 3 days, ang bangko na ang may-ari nito dahil sa mga utang ng anak nyo. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Bella at ang mahinang paghikbi ni Imelda. Ang utang na loob na laging ibinabato ni Imelda kay Maria ay tila bumalik sa kanya bilang isang malaking utang na pera na hindi niya kailanman mababayaran. Luis, gawin mo ang paraan. Sigaw ni Imelda, hinahampas ang braso ng anak. Hindi tayo pwedeng mawalan ng bahay. Saan tayo pupunta? Paano ang reputasyon natin sa subdivision? Tumingin si Luis kay Maria. Ang kaniyang mga mata ay nangingilid ang luha, isang huling sandata ng isang desperadong manipulator. Maria, please, para sa pamilya natin, para sa memories natin dito, alam kong mahal mo pa ako. Just sign this waiver. Pakiusapan mo ang tatay mo. Isang tawag mo lang, ayos na ang lahat. Nilapitan siya ni Maria. Inayos ang kanyang kwelyo ng dahan-dahan. Tila ba isang mapagmahal na asawa. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang nakita lang ni Luis ay ang kawalan. Ang memories natin, Luis, ay kasama ng nabaon. Salamat ng relong, ibinagsak ko kanina, sabi ni Maria. At ang pag-ibig ko, matagal na nung namatay, nakalimutan ko lang ilibing. Kinuha ni Maria ang kaniyang bag at ang susi ng kotse. Bella, kung gusto mo pang iligtas ang natitirang dignidad mo at ang batang nasa sinapupunan mo, sumama ka sa akin o manatili ka rito at panoorin silang lumubog sa sarili nilang dumi. Nagkatinginan sina Bella at Luis, isang sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit nang makita ni Bella ang puot sa mukha ni Imelda, na tila sinisisi siya sa lahat, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto, bit-bit ang kanyang maleta. You're leaving me? Sigaw ni Luis sa mistress niya. You lied to me, Luis. Sagot ni Bella, ang kanyang boses ay malamig. Sabi mo wala na kayo ni Maria. Sabi mo sa akin ang lahat ng ito. Pero pati pala ang gatas ng anak ko, galing sa bulsa niya. Nang makalabas na sila ng bahay, lumingon si Maria sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kaniyang biyena na nakasalampak sa sahig, habang si Luis ay nakatayo sa gitna ng sala, mukhang maliit at talunan sa gitna ng karangyaan na hindi naman sa kaniya. Pumasok si Maria sa kotse, pinalipad ang makina, at naramdaman ang lamig ng aircon sa kaniyang balat. Ngunit sa kabila ng kaniyang tagumpay, may isang tanong na gumugulo sa kaniyang isipan. Bakit ipinadala ng kaniyang ama ang sulat na yon kay Bella at hindi sa kanya? Habang nagmamaneho palayo, napansin ni Maria ang isang itim na sasakyan na nakabuntot sa kanila simula pa sa subdivision. Isang kaba ang dumaloy sa kanyang dibdib. Bella, tawag ni Maria habang nakatingin sa rearview mirror. Sino ba talaga ang nag-abot sa'yo ng sobrang yan? Tumingin si Bella sa kanya. Ang kaniyang mukha ay tila nakakita ng multo. Hindi iyon abogado, Maria.
isang lalaking may pilat sa muka. Sabi niya, kung hindi mo raw ito mababasa, yung anak ko ang kukunin niya bilang bayad. Ang loob ng kotse ay tila isang maliit na mundong hiwalay sa gulo ng nakaraan, ngunit ang hanging umiikot sa loob ay naging kasing bigat ng tingga. Ramdam ni Maria ang panginginig ng manibela sa ilalim ng kanyang mga palad, hindi dahil sa sira ang makina, kundi dahil sa tensyong nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Sa tabi niya, si Bella ay tila isang basang sisiw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, habang ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang pito ng takot. Ang amoy ng leather ng upuan ay nahalubilo sa amoy ng pawis at murang pabango ni Bella, isang amoy na nagpapaalala kay Maria na ang babaeng ito ay bunga ng isang mundong puno ng desperasyon. Anong ibig mong sabihin na kukunin ng anak mo? Ang boses ni Maria ay matigas, pilit na itinatago ang kaba. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang itim na sasakyan ay nananatiling nasa likuran nila. Ang mga headlight nito ay tila dalawang matang mapanira na nakatitig sa kanyang likuran. Hindi ko alam, Maria, sabi ni Luis. Okay na raw ang lahat. Sabi niya, ang tatay mo ang nag-finance ng kondo namin. Hagulgol ni Bella. Pero nung huling gabi, may mga lalaking pumunta sa labas. Sabi nila, ang pirma mo raw ay walang kwento kung wala silang makukuhang laman. Akala ko, pera ang tinutukoy nila. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Maria. Ang kanyang ama, si Attorney Ricardo Santos, ay isang taong may prinsipyo. Hindi ito kailanman makikipag-ugnayan sa mga taong gumagamit ng dahas. Nangangahulugan lamang ito na ang sobrang hawak niya na may logo ng law firm ng kanyang ama ay isang balat kayo. Isang pekeng dokumento na ginamit ni Luis o ng kung sino man upang linlangin si Bella. At siya, Luis, anong ginawa mo? Bulong ni Maria sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inapakan ng silinyador. Ang bilis ng sasakyan ay unti-unting tumataas at kasabay nito ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang paligid ay naging malabo. Ang mga ilaw ng kalsada ay naging mga guhit na lamang ng dilaw at puti sa gitna ng kadiliman. Maria, saan tayo pupunta? Tanong ni Bella. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pangamba. Sa tanging lugar na hindi nila pwedeng pasukin, sagot ni Maria. Iniliko niya ang sasakyan patungo sa direksyon ng kaniyang lumang opisina sa Makati. Habang nagmamaneho, kinuha niya ang kaniyang telepono at mabilis na tinawagan si Lucas. Lucas, kailangan ko ang listahan ng lahat ng pinagkakautangan ni Luis. Hindi lang bangko. I need the underground lenders. Ngayon na. Utos niya. Maria, what's happening? May problema ba? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Lucas. Ginamit nila ang pangalan ng tatay ko para takutin si Bella. May sumusunod sa amin. At Lucas, baka hindi lang pera ang kinuha ni Luis. Baka ibinenta na rin niya ang kaligtasan namin. Ibinaba ni Maria ang telepono at muling tumingin sa salamin. Ang itim na sasakyan ay mas lalong lumapit. Tila ba naghahanda para sa isang marahas na pagbangga. Sa gitna ng takot, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Maria. Isang hapon 10 taon na ang nakararaan nang sabihan siya ng kanyang ama. Ang taong walang pundasyon ay laging gagamit ng pangalan ng iba upang makatayo. Mag-ingat ka, Maria, dahil kapag bumagsak siya, ikaw ang gagawin niyang panangga. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na natupad. Bella, buksan mo yung dashboard, utos ni Maria. Nanginginig na sinunod ni Bella ang utos. Sa loob ng dashboard, nakatago ang isang maliit na recorder at isang folder ng mga dokumento na matagal nang inihanda ni Maria para sa kaniyang pag-alis. Kinuha ni Maria ang recorder at inabot ito kay Bella. I-record mo ang lahat ng sinabi ni Luis sa'yo tungkol sa utang at sa mga taong pumunta sa kondo. Bawat detalye, huwag kang maglalaktaw, sabi ni Maria. Bakit?
Dahil ito lang ang tanging paraan para mabuhay ka at ang anak mo. Kung hindi natin sila mapapabagsak gamit ang batas, papabagsakin natin sila gamit ang katotohanan. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na pagyanig ang naramdaman ni Maria. Ang itim na sasakyan ay pilit na binabangga ang likuran ng kaniyang kotse. Ang tunog ng pag-ipit ng bakal sa bakal ay hindi narinig bilang ingay, kundi nadama bilang isang marahas na panginginig na dumaan mula sa bumper hanggang sa kaniyang mga buto. "Diyos ko, Maria!" sigaw ni Bella. Napasubsob siya sa harap. Hindi lumingon si Maria. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kalsada. Ang kaniyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay iunti-unting napapalitan ng isang mapanganib na uri ng determinasyon. "Kumapit ka ng mahigpit, Bella." Ang boses ni Maria ay naging kasing talim ng isang pangahit. "Ipapakita ko sa kanila na ang money machine na minaliit nila ay may kakayahan ding maging isang armas." Iniliko ni Maria ang sasakyan sa isang makipot na eskinita. Ang kaniyang mga gulong ay dumaing sa tindi ng friksyon sa semento. Ngunit nang makarating sila sa dulo ng kalsada, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila. Nakaharang ang tatlong sasakyan at sa gitna ng kalsada, nakatayo ang isang lalaking may pilat sa mukha. Hawak ang isang pamilyar na bagay, ang relo. Ang relong ibinagsak ni Maria sa sala kanina. Paano ito napunta sa kanya? Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang relo at binitawan ito sa kalsada bago ito tuluyang durugin sa ilalim ng kaniyang mabigat na bota. Ang boses ni Maria ay naipit sa kaniyang lalamunan nang mapagtanto niya ang isang bagay. Ang traidor ay hindi lang nasa loob ng kaniyang bahay. Ang traidor ay ang taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng kaniyang opisina. Ang bawat piraso ng kristal at bakal na nadurog sa ilalim ng bota ng lalaking may pilat ay tila mga tipak ng yelo na bumaon sa puso ni Maria. Walang tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw, ngunit naramdaman niya ang bawat gasgas ng metal sa semento bilang isang marahas na kurot sa kaniyang kaluluwa. Ang relong iyon, ang huling simbolo ng kaniyang pagiging mabuting asawa, ay isa na ngayong basura, hinalubilo sa dumi ng eskinita. "Maria! Maria!" Ang boses ng lalaki ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ito boses ng isang hamak na kriminal. Ito ay boses ng isang taong sanay sa kapangyarihan. "You're too smart to be this reckless. Ang ganda ng sasakyan mo. Sayang naman kung madudumihan ng dugo." Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kaniyang mga daliri sa manibela, ang amoy ng mainit na goma at ang singaw ng basang semento. Pagkatapos ng mahinang pag-ambon ay nagpabigat sa atmospera. Sa tabi niya, si Bella ay hindi na makahinga ng maayos. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang tiyan na tila ba sinusubukang protektahan ang kaniyang anak mula sa masasamang tingin ng lalaki. "Sino ka? At bakit nasa iyo ang relong yan?" tanong ni Maria. Ang kaniyang boses ay matatag, kahit na ang kaniyang tuhod ay nanginginig. Lumapit ang lalaki sa bintana ng kotse. Naamoy ni Maria ang hinaluhalong amoy ng mamahaling tabako at luma. Tuyong katad. Ngumiti ang lalaki, at ang pilat sa kanyang mukha ay tila gumalaw na parang uod. "Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang hawak ko," sabi niya habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang telepono sa bintana. Nanliit ang mga mata ni Maria. Sa screen ng telepono, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang video niya sa loob ng kanyang opisina. Lihim na kinukunan habang binubuksan niya ang Project Phoenix. Ang mga dokumentong pinaghirapan niyang itago, ang mga ebidensya laban kay Luis. Lahat ng yun ay nasa kamay na ng mga taong ito. "Luis didn't just pawn your properties, Maria," bulong ng lalaki. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamog sa salamin ng kotse. "He pawned your secrets. Inakala mo ba na si Lucas lang ang marunong mag-imbestiga? Your lawyer is a very talented man, especially when he's paid double." Tila tumigil ang mundo ni Maria.
Lucas, ang kanyang kaisa-isang kakampi, ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at karangalan, ang hiya na kanina lang ay kanyang nilalabanan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinalubilo ng isang nakakasulasok na uri ng pagtataksil. Hindi totoo yan, bulong ni Maria. Ngunit sa loob-loob niya, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga maling piraso. Ang mabilis na pag-freeze ng mga accounts, ang pagpapadala ng sulat kay Bella. Lahat ng iyon ay masyadong mabilis, masyadong perpekto. Check your phone, Maria, hamon ng lalaki. Nanginginig na kinuha ni Maria ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Isang larawan ni Lucas na may bitbit na envelope. Papasok sa isang mamahaling hotel kasama ang kanyang asawa, si Luis. Ang hapdi sa dibdib ni Maria ay naging isang bukol na hindi niya malunok. Ang pait ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang insulto ni Imelda. Ginamit siya ni Luis upang makuha ang mga ebidensya at ginamit naman siya ni Lucas upang pagkakitaan ang kaniyang desperasyon. Anong kailangan niyo? Tanong ni Maria. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong kalasing ng mga buto. Ang password ng iyong encrypted server, sagot ng lalaki. Luis says there's a list of clients and offshore accounts there. Give us that, and you can keep this pregnant girl in your life. Hindi kami interesado sa drama ng pamilya niyo. We just want the data. Maria. Huwag. Iyak ni Bella. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang maleta. They will kill us anyway. Tumingin si Maria kay Bella at pagkatapos ay sa lalaking may pilat. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa gitna ng pagkakaipit, ang kaniyang utak, ang utak na naging pundasyon ng kaniyang tagumpay, ay nagsimulang gumana ng mas mabilis kaysa sa kaniyang takot. Gusto niyo ang data? Sabi ni Maria. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, pero hindi ito makukuha sa isang password lang. Kailangan ko ng access sa kumpanya. At alam niyo na bukas ng umaga, ilolak na ng bangko ang gusaling iyon. Huwag mo kaming lokohin, Maria, banta ng lalaki. Dahan-dahang inilabas ang isang maliit at matalim na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi ako nanloloko, sagot ni Maria. Ang kaniyang mga mata ay naging kasing lamig ng semento sa paligid. Kung papatayin niyo ako ngayon, mawawala ang lahat. Pero kung sasamahan niyo ako, makukuha niyo ang hinahanap niyo. At ibibigay ko sa inyo si Luis bilang bonus. Nagkatinginan ng lalaki at ang kaniyang mga kasamahan sa loob ng mga itim na sasakyan. Ang tensyon ay tila isang dekuryenteng kable na anumang oras ay pwedeng pumutok. Sige, sabi ng lalaki pagkatapos ng ilang sandali. Pero sasama kami sa loob ng kotse mo. Isang maling galaw, Maria, at ang unang bala ay tatama sa tiyan ng kasama mo. Dahan-dahang binuksan ng lalaki ang pinto sa likuran at naupo sa likod ni Maria. Ang amoy ng panganib ay naging kasing nyata ng hangin sa paligid. Habang nagsisimulang magmaneho si Maria, isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang para mabuhay, kundi para masiguradong ang bawat taong nagtaksil sa kanya ay makakatanggap ng kanilang nararapat na karma. Ngunit habang tinitingnan niya ang rearview mirror, napansin niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa bulsa ng lalaking may pilat, may nakasilip na isang panyo. Isang panyong may burda ng inisyal na IS. Imelda Santos. Hindi lang si Luis ang may kinalaman dito. Ang kanyang biyenan. Ang babaeng nagpanggap na mahina ang puso. Ang siyang tunay na humahawak sa mga tali ng lahat ng ito. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay naging kasing talim ng mga bubog na nakakalat sa kalsada. Sa bawat paghinga ni Maria, tila may bumarang abo sa kanyang lalamunan. Ang panyong may burda ng inisyal na IS na nakasilip sa bulsa ng lalaki ay tila isang nanunuya na dila ng ahas. Imelda
Santos, ang babaeng nagpapanggap na hindi makatayo nang walang alalay, ang biyensang laging humihingiing ng pambili ng gamot sa puso, ay siya palang arkitekto ng bangungot na ito. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isipan ni Maria. Ang utang na loob na lagi nitong ipinapamukha sa kanya ay hindi pala utang, kundi isang patibong na dahan-dahang hinabi sa loob ng 10 taon. Bilisan mo ang pagmamaneho, Maria. Ayaw ko ng traffic. Ang boses ng lalaki sa likuran ay malamig. Ramdam ni Maria ang dulo ng isang matigas na bagay na nakatutok sa likod ng kaniyang upuan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman na iyon ay isang banta ng kamatayan. Masyado kang mainit ba to? Kung iyon nga ang pangalan mo, sagot ni Maria. Ang kaniyang tinig ay walang bahid ng takot. Isang uri ng katapangan na nanggagaling sa taong wala nang balak pang umatras. Ang kumpanya ko ay may advanced security system. Kung dadating tayo roon na pawis ka at mukhang kriminal, hindi pa tayo nakakatapak sa lobby ay nasa presinto ka na. Naramdaman ni Maria ang bahagyang pagluwag ng pressure sa kaniyang likuran. Ang lalaki ay natigilan. Ginamit ni Maria ang sandaling iyon upang sulyapan si Bella. Ang babae ay tila isang estatwa ng pighati. Ang kaniyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kaniyang labi ay gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Nang makarating sila sa Makati, ang matatayog na gusali ay tila mga higanteng nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Ang mga ilaw ng syudad ay nagbibigay ng isang artipisyal na kislap sa madilim na gabi. Ipinark ni Maria ang sasakyan sa basement ng kaniyang kumpanya. Ang amoy ng gas at lumang semento ay sumalubong sa kanila paglabas ng sasakyan. Dito tayo sa private elevator, sabi ni Maria. Habang paakyat sila, ang tunog ng mekanismo ng elevator ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Pagdating sa kaniyang opisina, ang lahat ay tahimik. Ang amoy ng kaniyang paboritong kape na nananatili pa rin sa hangin ay tila isang paalala ng buhay na kaniyang iiwanan. Nasaan ang server? Tanong ni Bato. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na naglilibot sa silid. Sa loob ng vault, sagot ni Maria. Lumakad siya patungo sa isang malaking painting sa dingding at inilantad ang isang high-tech na scanner. Kailangan ito ng biometric scan. My eye and my thumbprint. Walang makakabukas nito, kundi ako. Habang ginagawa ni Maria ang proseso, palihim niyang pinindot ang isang nakatagong button sa ilalim ng scanner, isang silent distress signal na direkta sa kaniyang personal na tablet na nakatago sa ilalim ng mesa at hindi sa security ng building na alam niyang maaring kontrolado na rin ni Imelda. Bumukas ang mabigat na pinto ng vault nang walang ingay. Sa loob, ang mga asul na ilaw ng mga server ay kumikislap-kislap, tila mga mata ng isang digital na halimaw. Ilabas mo na ang listahan, utos ni Bato. Umupo si Maria sa harap ng main console. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Ngunit sa halip na ang listahan ng mga offshore accounts, binuksan niya ang isang folder na may pangalang The Inheritance. Iyon ay ang mga file na ipinamana sa kaniya ng kaniyang ama bago ito mamatay. Mga file na hindi niya kailanman binuksan dahil sa takot na malaman ang katotohanan. Habang naglo-load ang data, nanlaki ang mga mata ni Maria. Sa screen, lumabas ang mga dokumento ng isang kumpanya na matagal nang sarado. Santos at Con Textiles. Ito ang kumpanya ng kaniyang ama na nalugi 20 taon na ang nakararaan. At sa ilalim ng listahan ng mga taong nagpabagsak dito, ang pangalang nakasulat sa pinakaitaas ay Imelda Salvador Santos. Ang kaniyang biyenan ay hindi lang nakikigamit sa kaniyang kayamanan ngayon. Ito ang taong pumatay sa pangarap ng kaniyang ama at nagdulot ng atake sa puso nito. Maria, ano yan? Bakit ang tagal? Bulyaw ni Bato. Lumapit ito at hinawakan siya sa balikat. Ang kaniyang mga daliri ay bumaon sa balat ni Maria. Nag-e-encrypt pa ang data. Pagsisinungaling ni Maria, ang kaniyang boses ay nanginginig na
Sa tindi ng puot na nararamdaman, kailangan nating maghintay ng 5 minuto. Eksaktong sa sandaling iyon, ang kanyang tablet sa ilalim ng mesa ay nag-vibrate. Isang notification mula sa kanyang surveillance camera sa bahay. Pinindot ni Maria ang isang key upang ipakita ang live feed sa isang maliit na bahagi ng screen na hindi makikita ni Bato. Nakita niya si Imelda, ang babaeng nahimatay kanina ay kasalukuyang naglalakad ng maayos sa loob ng opisina ni Maria sa bahay. Kasama si Lucas. Sila ay nagtatawanan habang may hawak na baso ng wine. Nakuha na kaya ni Bato ang data? Narinig ni Maria ang boses ni Lucas sa pamamagitan ng feed. Sigurado yon, sagot ni Imelda. Ang kaniyang boses ay malakas at puno ng sigla. Pagkatapos nito, wala nang Maria Santos na gugulo sa buhay natin. Luis will have his new family, and I will finally have what Ricardo took from me 20 years ago. Naramdaman ni Maria ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Hindi na ito takot. Ito ay ang purong pagnanais para sa hustisya. Lumingon si Maria kay Bato. Isang matalim at nakakangilabot na ngiti ang kaniyang ibinigay. Gusto niyo ba talaga ang listahan? Sige, ibibigay ko sa inyo. Pero kasama nito ang isang regalo na hindi niyo inaasahan. Anong sinasabi mo? Tanong ni Bato. Ngunit bago pa siya makakilos, pinindot ni Maria ang enter key. Isang pulang babala ang lumitaw sa screen. System override. Self-destruct initiated. You bitch! Anong ginawa mo? Sigaw ni Bato. Tinangkang abutin ang leeg ni Maria. Ngunit bago pa siya makadapo, ang buong gusali ay niyanig ng isang malakas na tunog ng mga bakal na nagbabagsakan. Hindi pagsabog, kundi ang automatikong pag-lock ng lahat ng security shutters ng floor na yon. Sila ay nakulong sa loob ng isang bakal na hawla. Wala nang makakapasok at wala nang makakalabas, sabi ni Maria, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kamera. Diretso sa mga mata ni Imelda na kasalukuyang nanonood din mula sa kabilang panig. Kung lulubog ako, sisiguraduhin kong kayo ang gagawin kong salbabida sa ilalim ng dagat. Ang katahimikan sa loob ng nakalock na vault ay mas nakakasuffocate kaysa sa usok. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng mga cooling fan ng server at ang mabilis, tila hinahabol na paghinga ni Bella. Ang amoy ng ozone mula sa mga electronic equipment ay humahalo sa amoy ng malamig na pawis ni Bato. Ang lalaking kanina ay tila higante sa kanyang paningin. Ngayon ay mukhang isang pusang ligaw na naghahanap ng butas na malalabasan. Buksan mo ito, Maria! Huwag kang magpakamatay! Sigaw ni Bato. Sinubukan niyang itulak ang bakal na pinto, ngunit ang bawat hampas ng kaniyang kamao sa makapal na metal ay tila walang saysay na pagtampisaw sa gitna ng malalim na karagatan. Hindi ako magpapakamatay, Bato. Ang boses ni Maria ay kasing patag ng linya ng isang taong wala ng buhay. Nanatili siyang nakaupo. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng asul na anino sa kanyang mukha. Ipinapakita ko lang sa inyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng pagpipilian. Ang pakiramdam na ibinigay niyo sa akin sa loob ng 10 taon. Lumingon si Maria sa kamera na nakakabit sa itaas ng kanyang monitor. Alam niyang sa kabilang panig, sa loob ng marangyang mansyon na kanyang pinaghirapan, ay nakatitig ang kanyang biyenan. Naririnig mo ba ako, Ma? Tanong ni Maria. Nakikita mo ba ang money machine mo ngayon? Ang galing niyo palang maglaro. 20 years niyo itong pinagplanuhan. Ang patayin ng tatay ko, ang ubusin ang kabuhayan namin, at ang gamitin ang apelyido ko para itago ang mga dumi niyo. Sa screen ng live feed sa kanyang bahay, nakita ni Maria ang pagbabago sa mukha ni Imelda. Ang baso ng wine na hawak nito ay dahan-dahang ibinaba sa mesa. Ang plastik ng ngiti ay napalitan ng isang maputlang maskara ng galit at gulat. Maria, stop this nonsense! Ang boses ni Imelda ay umalingaw-ngaw mula sa speakers ng console.
You're making a scene. Isipin mo ang hiya na idudulot nito sa pamilya natin. Kung pakakawalan mo si Bato at ibibigay ang data, mapag-uusapan natin ito ng maayos. Hiya. Natawa si Maria. Isang mahabang tawa na tila may kasamang lamat ng kristal. Ang hiya ay para sa mga taong may dangal na pinoprotektahan. Kayo? Wala na kayong ganon. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, ang lahat ng files ng Project Phoenix, pati na ang ebidensya ng pagpatay niyo sa kumpanya ni Papa, ay kasalukuyang nai-email sa bawat major news outlet sa bansa. You wouldn't. Nautal na sabi ni Lucas sa background ng feed. I already did, Lucas. Sagot ni Maria habang tinititigan ang kaniyang dating abogado. And for you? Pinadala ko na rin sa Integrated Bar of the Philippines ang record ng lahat ng transaksyon mo sa pamilyang ito. Enjoy your last hours as a lawyer. Narinig ni Maria ang marahas na pagmura ni Lucas bago ito mabilis na lumabas ng frame. Naiwan si Imelda, mag-isa sa harap ng kamera. Ang kanyang muka ay tila naging isang tuyong-tuyot na lupa. Maria, please. Ang boses ni Imelda ay biglang naging malambing. Ang tonong laging ginagamit nito kapag may kailangang hilingin. Think about the child. Ang anak ni Luis. Gusto mo bang lumaki ang pamangkin mo na ang ama ay nasa kulungan at ang lola ay nasa kalye? Anak? Singal ni Bella mula sa gilid. Tumayo siya kahit na nanginginig ang kanyang binti. Lumapit siya sa console at humarap sa kamera. Anong anak ang sinasabi mo, ma? After you found out na hindi si Luis ang tatay nito, sinabihan mo ako na ipalaglag ang bata. Sabi mo, wala nang silbi ang basura kung hindi ito makakatulong sa pagkuha ng pera ni Maria. Nanigas si Maria. Dahan-dahan niyang nilingon si Bella. Anong sinabi mo? Umiyak si Bella. Ang kaniyang muka ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Maria. Noong nalaman ni Imelda ang totoo, tinakot niya ako. Ginamit nila ako para lang makuha ang mga pirma mo. Pero ang totoo, si Luis, baog siya, Maria. Alam yun ni Imelda, kaya galit na galit siya sa iyo noon pa. Dahil alam niyang hindi ka magbubuntis at wala siyang tagapagmana na magpapatuloy ng pagnanakaw niya. Isang matinding hampas ng katotohanan ang dumaan sa buong pagkatao ni Maria. 10 taon siyang uminom ng kung ano-anong gamot. 10 taon siyang nagpatingin sa mga doktor. At 10 taon siyang pinahiya ni Imelda dahil sa kawalan niya ng kakayahan na magbigay ng anak. Samantalang alam na pala ng mga ito ang totoo mula pa sa simula. Ang hapdi ng utang na loob at hiya ay tuluyan ng nag-aapoy sa kanyang dibdib. Lahat ng ito ay dahil lang sa kasakiman niyo. Ang boses ni Maria ay nanginginig sa tindi ng puot. Lumingon siya kay Bato, na ngayon ay nakatitig lang sa kanya ng may halong takot at pagtataka. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa monitor. Ma, panoorin mo ito, sabi ni Maria. Pinindot niya ang huling button. Ang mga monitor sa buong opisina ay nag-flash ng kulay pula. Ang sistema ng kumpanya ay hindi lang nag-self-destruct sa data. Sinimulan na rin nitong i-transfer ang bawat sentimo mula sa mga accounts ni Luis at Imelda patungo sa isang trust fund na hindi na nila kailanman mahahawakan. Isang fund para sa mga biktima ng corporate fraud. Hindi! Sigaw ni Imelda sa monitor. Nakita ni Maria ang pagbagsak ng kaniyang biyenan sa sahig. Hinahawakan ang kaniyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naniniwala si Maria. Don't bother acting, ma. Walang manonood sa'yo, kundi ang mga pulis na papunta na riyan, sabi ni Maria. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na physical key mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa manual override ng vault. Bato, ilabas mo na si Bella. At lumabas na rin kayo bago dumating ang mga awtoridad. Utos ni Maria. Paano ka? Tanong ni Bato. Nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ni Maria. May tatapusin lang ako, sagot ni Maria. Nang makalabas na ang dalawa, naiwan si Maria sa gitna ng malamig at madilim na vault.
Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na 10 taon na niyang hindi tinitingnan. Papa! Bulong ni Maria nang sumagot ang kabilang linya. Ang boses ng kanyang ama, kahit na matanda na at mahina, ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Maria, anak? Pa, tapos na po. Nabawi ko na ang lahat. Umiyak si Maria, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, ang bigat na kaniyang dinadala ay nawala na. Ngunit sa labas ng vault, narinig niya ang isang pamilyar na yabag, ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Maria? Ang boses ni Luis. At sa pagkakataong ito, hindi na ito pakiusap. Ang amoy ng alak at hinalubilo ng mapanghing pawis ang unang sumalubong sa pandama ni Maria bago pa man niya makita ang anino ng kaniyang asawa. Si Luis ay nakatayo sa bukana ng vault. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at makintab ay ngayon ay magulo at basa ng pawis. Ang kaniyang mamahaling Amerikana ay nakasabit ng tabingi sa kaniyang balikat. Tila isang balat kayo na unti-unti nang natituklap. You think you're so smart, Maria? Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang pindot lang ng computer? Ang boses ni Luis ay paos, puno ng puot na hinaluan ng desperasyon. Lumakad siya ng pasuray-suray palapit sa kaniya. Ang bawat hakbang ng kaniyang sapatos sa sahig na yari sa asero ay naglilikha ng isang matunog at malamig na kalansing. Nanatiling nakatayo si Maria sa tabi ng console. Ang kanyang mukha ay tila isang imahe ng birhen na gawa sa ivory, matigas, maputi at walang emosyon. Tapos na ang lahat, Luis. Wala na ang pera, wala na ang villa, at sa loob ng ilang minuto, wala na rin ang kalayaang matagal mo nang inaabuso. Hindi! Hindi ako papayag! Isang marahas na paghampas ng palad ni Luis sa bakal na dingding ang naglikha ng isang dumadagundong na tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Hindi ako babalik sa hirap, Maria. Hindi ako babalik sa pagiging hamak na empleyado lang na kailangang yumuko sa lahat. I built an empire using your name and you have no right to take it away from me. Empire? Natawa si Maria. Isang mahina at mapait na tawa na tila pagpunit ng seda. You built a house of cards on a foundation of lies, Luis. At ngayon, umiihip na ang hangin ng katotohanan. Biglang binuhat ni Luis ang kanyang kamay. Sa kanyang pagkakahawak ay isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng asul na ilaw ng vault. Isang mabigat na letter opener na gawa sa tanso na kinuha niya marahil sa mesa ni Maria. Ang dulo nito ay matulis at tila nagbabanta. Ibalik mo ang pera, Maria. I-cancel mo ang transfer, banta ni Luis habang lalong lumalapit. Naamoy ni Maria ang hininga nitong amoy panis na whiskey. Isang tawag mo lang sa bangko. Sasabihin mo na nagkamali ka lang. Kapag ginawa mo yon, aalis na kami ni Mama. Hinding-hindi mo na kami makikita. At hahayaan kitang mabuhay ng marangya gamit ang perang ninakaw niyo sa tatay ko. Ang boses ni Maria ay naging kasing talim ng hawak ni Luis. Hinding-hindi, Luis. Mas pipiliin kong makulong dito kasama mo kaysa makita kang malayang tinatamasa ang pinaghirapan ng pamilya ko. Wala kang utang na loob, sigaw ni Luis. Dinaluhong niya si Maria at isinandal sa gilid ng server rack. Naramdaman ni Maria ang sakit ng matitigas na bakal sa kanyang likuran at ang lamig ng tansong patalim na dumiit sa kanyang leeg. Sa halip na magmakaawa, diretso siyang tumitig. Patayin mo ako, pero siguraduhin mong tuluyan na dahil kung mabubuhay ako, mas malala pa sa impyerno ang gagawin ko sa'yo. Nanginginig ang mga kamay ni Luis. Ang pawis sa kanyang noo ay pumatak sa pisngi ni Maria, tila isang maruming ulan. Ang gigil at hiya ay naglalaban sa kanyang mukha, ang galit ng isang talunan at ang kahihiyang dulot ng pagbagsak ng kanyang maskara. You won't do it! Bulong ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng pang-uuyam. Dahil sa huli, isa ka lang duwag, isang batang nagtatago sa palda ng kaniyang ina.
Nasaan si Imelda, Luis? Bakit hindi siya ang nandito para saksakin ako? Dahil iniwan ka na rin niya, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Luis. Nagsisinungaling ka! Check your phone, Luis! Habang nagpapakalasing ka sa lobby, ang kumpanya ng tatay ko ay formal nang nag-file ng kaso laban sa kanya. At ang huling balita ko, tinangka niyang tumakas patungong Clark pero hinarang na siya sa checkpoint. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Luis. Ang kaniyang pagkakahawak sa tansong patalim ay lumuwag. Ang kaniyang buong pagkatao ay tila isang lobong unti-unting nauubusan ng hangin. Dahan-dahan siyang napaluhod sa paanan ni Maria. Ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng kaniyang pag-iyak. Patawad, Maria. Patawarin mo ako. I was just trying to make my mother proud. Hagulgol niya. Ang kaniyang boses ay tila isang bata na humihingi ng tawad pagkatapos makabasag ng laruan. Tiningnan siya ni Maria mula sa itaas. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na pagkapagod. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking kaniyang pinagkatiwalaan, ay isa lamang palang hungkag na anino. Dahan-dahang kinuha ni Maria ang tansong patalim mula sa kamay ni Luis at inihagis ito sa malayo. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang tuldok sa kanilang mahabang kwento. Hindi ko na kailangan ang hingi mo ng tawad, Luis. Ang kailangan ko ay ang mabulok kayo sa kulungan. Sabi ni Maria. Tumalikod na si Maria at lumakad patungo sa bukana ng vault. Ngunit bago siya makalabas, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng gusali, hinalubilo ng tunog ng paparating na mga yabag sa pasilyo. Lumingon si Maria sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kaniyang asawa na nakasalampak sa sahig sa gitna ng mga kumikislap na asul na ilaw ng mga server. Mga ilaw na ngayon ay nagmumukhang rehas ng isang digital na bilangguan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang screen ay nagpapakita ng isang madilim na silid at sa gitna niyon, nakatali sa isang upuan si Bella. Habang ang isang boses na hindi pamilyar kay Maria ay nagsalita. The money is gone, Maria, but the debt must be paid in blood. Since you took everything from Imelda, we will take the only thing she considers a potential asset. Say goodbye to the baby, Maria. Narinig ni Maria ang tili ni Bella bago tuluyang mag-blackout ang screen. Ang bawat tibok ng puso ni Maria ay tila isang mabigat na padyak sa kaniyang dibdib. Isang marahas na paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Ang huling tili ni Bella sa telepono ay nanatiling umaalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig. Tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Lumingon siya kay Luis, na ngayon ay nakatingala sa kanya. Ang mukha nito ay bakas, ang purong kalituhan at takot. Sino? Sino sila? Nauutal na tanong ni Luis. Sila ang mga taong pinagkakautangan mo, Luis. Ang mga taong pinagbentahan mo ng kaligtasan namin. Sigaw ni Maria. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkamuhi. Ang akala mo ba ay biro lang ang makipaglaro sa mga linta ng lipunan? Hindi na hinintay ni Maria ang sagot ng asawa. Mabilis siyang lumabas ng vault. Ang kanyang mga takong ay naglilikha ng sunod-sunod at mabilis na tunog sa makinis na sahig ng pasilyo. Ang amoy ng antiseptic at aircon ng kumpanya ay tila naging isang masikip na pader na gustong lumingos sa kanya. Pagdating sa kanyang mesa, kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang GPS tracker na palihim niyang inilagay sa maleta ni Bella kanina. Ang pulang tuldok sa screen ay gumagalaw patungo sa Hilaga, patungo sa lumang textile factory ng kaniyang ama sa kabilang panig ng lungsod. Ang lugar na naging saksi sa pagbagsak ng kaniyang pamilya, 20 taon na ang nakararaan.
Doon, ibabalik nila ako sa simula, bulong ni Maria. Dali-dali siyang bumaba sa basement at pinaharurot ang kaniyang sasakyan. Ang gabi ay naging isang malabong guhit ng mga ilaw at anino. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang kaniyang nag-aapoy na pakiramdam. Ang bawat paghinto sa traffic light ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala mula sa kaniyang pag-asa. Nang makarating siya sa lumang pabrika, ang amoy ng kalawang at nabulok na tela ang sumalubong sa kanya. Ang gusali ay tila isang kalansay ng nakaraan, madilim at puno ng mga lihim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilya sa ikalawang palapag. Dahan-dahang pumasok si Maria. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na sahig ay naglilikha ng mahinang tunog ng pagkayod ng semento. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kaniyang mga buto, ngunit ang kaniyang determinasyon ay mas matigas pa sa mga bakal na nakapaligid sa kanya. Maria, andito ka na pala. Ang boses ay nanggaling sa dilim. Hindi ito boses ni bato at hindi rin boses ng isang estranghero. Mula sa likod ng isang malaking makina, lumabas si Lucas. Ang kaniyang dating abogado ay may hawak na baril at ang kaniyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging professional. Ang kaniyang polo shirt ay may bahid ng grasa at ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Lucas, ikaw ang may gawa nito? Tanong ni Maria. Ang kaniyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng panganib. I have no choice, Maria. Imelda promised me a seat in the board but you took everything. Wala ng pera. Wala ng kumpanya. Paano na ako? I spent years protecting your family's dirty secrets. Sigaw ni Lucas. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Sa likod ni Lucas, nakita ni Maria si Bella na nakatali sa isang posteng bakal. May busa lang bibig at puno ng luha ang mga mata. Ang kaniyang tiyan ay tila lalong lumaki sa paningin ni Maria. Isang inosenteng buhay na nadamay sa kasalanan ng mga nakatatanda. Pakawalan mo siya, Lucas. Ang galit mo ay nasa akin, hindi sa bata. Sabi ni Maria. Dahan-dahan siyang humahakbang palapit. Huwag kang lalapit. Banta ni Lucas. Itinutok niya ang baril kay Bella. Ang batang ito ang aking insurance, ang potential asset ni Imelda. Sabi niya, kung hindi ko raw makuha ang pera mo, sisiguraduhin ko raw na walang matitira sa legacy ni Ricardo Santos. Naramdaman ni Maria ang isang matinding gigil. Ang kaniyang biyanan ay hindi lang magnanakaw. Isa itong halimaw na handang pumatay ng sariling dugo para sa huling hirit ng kapangyarihan. Ang pera ay nasa akin, Lucas. Lahat ng ito. Itinaas ni Maria ang isang maliit na USB drive. Dito nakatago ang offshore access keys na hindi nakuha ni Bato. Ibigay mo sa akin si Bella at ito ay sayo. Isang sandali ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa butas na bubong at ang mabigat na paghinga ni Lucas. Ang kasakiman ay nakikipaglaban sa kaniyang takot. Ihagis mo rito, utos ni Lucas. Dahan-dahang inihagis ni Maria ang USB drive sa sahig sa pagitan nila. Nang yumuko si Lucas upang kunin ito, mabilis na kumilos si Maria. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng layunin. Kinuha niya ang isang mabigat na piraso ng bakal mula sa kanyang gilid at inihagis ito sa kabilang direksyon upang lumikha ng ingay. Nagulat si Lucas at lumingon sa pinagmulan ng tunog. Ginamit ni Maria ang pagkakataong yon upang sunggaban ang kamay ni Lucas na may hawak na baril. Ang init ng balat ni Lucas at ang lamig ng bakal ng baril ay nagtagpo sa isang marahas na pagbubuno. Naramdaman ni Maria ang sakit ng kanyang mga kuko na bumaon sa braso ni Lucas at ang amoy ng kanyang sariling adrenaline na humahalo sa amoy ng alikabok. Isang malakas na tunog ng pagtama ng metal sa semento ang umalingaw-ngaw ng mabitawan ni Lucas ang baril. Nagpambuno sila sa sahig
Ang bawat galaw ay isang pakikipaglaban para sa buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaban, isang boses ang pumutok sa katahimikan. Tama na yan. Lumingon silang dalawa sa bukana ng factory. Nakatayo roon si Imelda. Hawak ang kaniyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama siyang dalawang lalaking armado. Ang kaniyang mga mata ay tila nag-aapoy na uling sa dilim. "You really are my father's daughter, Maria. Too stubborn to die," sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng poot. "Pero dito magtatapos ang lahat. Lucas, kunin mo ang USB at tapusin na ang drama na ito." Ngunit bago pa makagalaw si Lucas, isang kakaibang liwanag ang pumasok mula sa mga bintana ng factory. Ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang sumayaw sa mga dingding. "Hindi lang ako ang may GPS tracker, Ma," sabi ni Maria habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang baro ay punong-puno ng dumi at dugo. "Ipinadala ko ang live location ng factory na ito sa mga awtoridad simula nang umalis ako sa opisina. At ang USB na yan, wala itong laman, kundi ang recorded confession mo na ipinadala mo sa akin sa video call kanina." Ang mukha ni Imelda ay tuluyang nawala ng kulay. Ang kaniyang hiya ay hindi na lang dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang siya ay tuluyan ng nasukol sa kaniyang sariling laro. You trapped me," bulong ni Imelda. "Hindi, Ma. Ikinulong mo ang sarili mo nung inakala mong ang lahat ng tao ay may presyo," sagot ni Maria. Eksaktong sa sandaling iyon, ang mga pintuan ng factory ay nawasak sa pagpasok ng mga awtoridad. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maria si Bella na nawalan na ng malay. Ang kanyang puso ay tumalon sa kaba. "Bella!" sigaw ni Maria. Habang isinusugod si Bella sa ambulansya, lumapit ang isang pulis kay Maria at inilagay ang posas kay Imelda at Lucas. Lumingon si Imelda kay Maria. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Bakit, Maria? Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo iniligtas ang babaeng sumira sa marriage mo?" Tiningnan ni Maria ang kaniyang biyenan nang may isang uri ng healing na hindi kailanman maiintindihan ng matanda. "Dahil hindi tulad mo, Ma, alam ko ang pagkakaiba ng basura sa isang buhay. At ang batang iyan, siya ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan niyo." Ang amoy ng floor wax at lumang papel sa loob ng silid hukuman ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Maria. Ang lamig na nanggagaling sa mga aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tensyong bumabalot sa paligid. Nakaupo si Maria sa harap, ang kanyang likod ay matuwid, gaya ng isang kawayan sa gitna ng unos. Ang kanyang suot na puting blazer ay walang bahid ng dumi. Sumisimbolo sa kalinisang puri na pilit dinumihan ng pamilyang nasa kabilang panig ng silid. Sa kabilang mesa, si Imelda ay tila isang lantang gulay. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay may mga hiblang nakatakas, at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig. Sa tabi niya, si Luis ay nakasuot ng barong na tila masyadong maluwag para sa kanyang nangangayayat na katawan. Wala na ang kaniyang mapagmataas na tingin. Ang tanging natira ay ang anino ng isang lalaking nabulag ng sariling ambisyon. Ang desisyon ng hukuman, ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ni Maria ang kaniyang mga palad na nanginginig sa ilalim ng mesa, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay ang huling panginginig ng isang pusong handa ng lumaya. Nang basahin ng hatol, ang pagbawi sa lahat ng properties na kinuha sa pamamagitan ng pamimeke, ang pagpataw ng kasong estafa at falsification of documents, tila may isang malaking bato na naalis sa dibdib ni Maria. "Order in the court!" Ang sigaw ng bailiff ay hindi narinig bilang ingay, kundi nadama bilang isang huling tuldok sa isang mahabang pahina ng sakit. Pagkatapos ng pagdinig, hinarap ni Imelda si Maria sa pasilyo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay wala na.
napalitan ng amoy ng luma at maasim na pawis. Maria, paano na kami? Ang boses ni Imelda ay isang mahiyaing bulong, puno ng huling pagtatangka ng manipulasyon. Ang bahay, saan kami matutulog mamaya? Wala ka na bang kahit kaunting awa sa amin? Sa loob ng 10 taon, itinuring kitang anak. Tiningnan ni Maria ang kaniyang biyenan. Nakita niya ang bawat kulubot sa mukha nito, ang bawat bitak ng kaniyang pagkatao. Itinuring niyo akong anak dahil ako ang nagpapakain sa inyo, ma. Pero nung nalaman niyo na tapos na ang pakinabang ko, handa niyo akong itapon na parang basura. Ang awa na hinihingi niyo ay matagal ko nang ibinigay. Noong hinayaan ko kayong nakawin ang 10 taon ng buhay ko. Baby, please! Sabat ni Luis, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko sinasadya ang lahat. I was just weak. Pakiusapan mo ang mga abogado. I can't go to jail, Maria. Hindi ko kaya doon. Ang kahinaan mo ay hindi lisensya para manakit ng iba, Luis. Sagot ni Maria. Ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng marmol na dingding. Gusto mong hindi makulong? Sana ay inisip mo yan noong pinirmahan mo ang pangalan ko sa mga utang mong hindi mo kayang bayaran. Pagkalipas ng ilang oras, ang huling yugto ng karma ay naganap sa harap ng kanilang mansyon. Dumating ang mga sheriff upang ipatupad ang writ of execution. Ang dating simbolo ng kanilang kapangyarihan ay kailangang lisanin. Nakatayo si Maria sa labas ng gate. Pinagmamasdan si Imelda na lumabas ng pinto bit-bit ang 2 malaking supot ng plastik. Ang mga supot na karaniwang ginagamit sa palengke. Sa loob niyon ay ang kaniyang mga natitirang damit at ilang personal na gamit. Wala na ang mga Louis Vuitton, wala na ang mga Hermes. Ang tanging bitbit niya ay ang bigat ng kaniyang sariling kahihiyan. Ang hiya na iniingatan niyo, ma. Ayan na, bulong ni Maria habang tinitingnan ang kaniyang biyenan na kailangang sumakay sa isang luma at mausok na tricycle dahil wala na silang sariling sasakyan. Lumingon si Imelda sa mansyon. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pait. Akala mo ba mananalo ka, Maria? Mag-isa ka pa rin. Wala kang pamilya. Wala kang anak. Ngumiti si Maria. Isang nangiting punong-puno ng kapayapaan. Mas mabuting mag-isa kaysa mapalibutan ng mga taong tinitingnan ka lang bilang isang pitaka, ma. At tungkol sa anak, abangan nyo na lang ang balita. Habang pinapanood ni Maria ang tricycle na lumalayo, unti-unting nawawala sa paningin sa gitna ng usok ng kalsada, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang hangin ay amoy ulan na paparating, tila isang paglilinis sa lupang kaniyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kumpanyang kaniya ng pag-aari ng buo. Sa kaniyang mesa, may nakalagay na isang maliit na sobre mula sa ospital. Binuksan niya ito ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob ng sobre, nandoon ang resultang kaniyang hinihintay. Hindi ito tungkol sa kanya, kundi tungkol kay Bella. Si Bella ay ligtas na nakapanganak at sa ilalim ng report, nakasulat ang pangalan ng benefactor na sasagot sa lahat ng pangangailangan ng bata. Maria Santos. The cycle ends here, sabi ni Maria sa sarili. Ngunit ang katahimikan sa kaniyang opisina ay muling nabasag ng tumunog ang kaniyang telepono. Isang video mula sa kulungan ang ipinadala ni Lucas na ngayon ay isa ring bilanggo. Maria, akala mo ba ay tapos na ang lahat? May isang account si Luis na hindi mo nahanap. Isang account na nakapangalan sa'yo pero hawak ng isang taong hindi mo inaasahan. Look at the beach villa again, Maria. Tingnan mo kung sino ang nakatira doon ngayon. Ang kaba sa dibdib ni Maria ay muling bumangon. Ang healing ba ay isang ilusyon lamang? Ang amoy ng dagat ay kasing talim ng isang lumang alaala. Maalat, malalim, at may dalang pangako ng pagbabago. Habang minamaneho ni Maria ang kaniyang sasakyan patungo sa beach villa, ang bawat ikot ng gulong sa mabuhanging kalsada ay tila naglalayo sa kanya mula sa mausok at mapanlinlang na syudad.
Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat. Hindi na nagbibigay ng hapdi, kundi isang malambot na init na tila nanggagaling sa isang yakap. Nang matanaw niya ang puting bakod ng villa, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang kaba. Ang huling mensahe ni Lucas ay tila isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Tignan mo kung sino ang nakatira doon ngayon. Pinatay ni Maria ang makina ng sasakyan. Ang katahimikan ay bumasag sa kanyang paligid. Hinalubilo lamang ng mahinang bulong ng mga alon na humahampas sa pampang. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa malambot at mainit na buhangin. Ang amoy ng sampagwita at tuyong damo ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Pagpasok niya sa beranda, nakita niya ang isang figura na nakaupo sa tumba-tumba, nakatalikod sa kanya. Ang puting buhok nito ay kumikinang sa ilalim ng araw at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw. Tila may hinahaplos. Sino ka? Ang boses ni Maria ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Dahan-dahang lumingon ang figura. Nanlaki ang mga mata ni Maria at ang kanyang hininga ay tila nabitay sa hangin. Nana Rosa? Si Nana Rosa ay ang matapat na sekretarya ng kanyang ama, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Bago ito, biglang naglaho. Matapos ang kamatayan ni Ricardo Santos, 20 taon na ang nakararaan. Maria anak, ang boses ng matanda ay basag ngunit puno ng tamis. Matagal kitang hinintay. Lumapit si Maria at lumuhod sa paanan ng matanda. Naramdaman niya ang magaspang at kulubot na mga kamay ni Nana Rosa sa kanyang pisngi. Isang haplos na walang bahid ng interes o kasakiman. Bakit ka narito? Sabi ni Lucas, may itinatagong account si Luis sa lugar na ito. Tanong ni Maria, natawa ng mahina ang matanda. Ang account na sinasabi ni Lucas ay hindi kay Luis, anak. Ito ay ang trust fund na itinago ng tatay mo bago siya mawala. Alam niyang darating ang araw na uubusin ni na Imelda ang lahat. Kaya ipinangalan niya ang villa at ang natitirang yaman sa akin para sa'yo. Si Luis. Sinubukan niyang makuha ito sa loob ng maraming taon, pero hindi niya magawa dahil kailangan niya ang pirma ko. At ang panyong nakita mo kay Bato, ako ang nagpadala niyon sa bahay niyo upang bigyan ka ng babala. Kaya mananig ka kang manis sa banani ko. Isang buwan na pakiramdam ang dumaoy sa mo sa buong pagkatao ni Maria. Ang lahat sa bande na. Ang lahat ng kaniyang paghihirap, ang bawat gigil at hiya na kaniyang tiniis, ay tila mga alon na ngayon ay tuluyan ng humupa. Hindi siya nag-iisa. Ang kaniyang ama ay hindi siya iniwan ng walang proteksyon. Andito rin sila, Maria, sabi ni Nana Rosa, habang itinuturo ang dalampasigan. Lumingon si Maria. Sa di kalayuan, nakita niya si Bella na naglalakad sa tabi ng dagat. Karga ang isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Ang mukha ni Bella ay wala na ang bakas ng takot. Ang tanging naroon ay ang isang mapayapang ngiti habang pinapanood ang kaniyang anak na dinuduyan ng hangin. Tumayo si Maria at lumakad patungo sa kanila. Ang init ng buhangin sa kaniyang mga paa ay tila nagbibigay ng bagong lakas. Nang maabot niya si Bella, tumigil ang dalawa. Tumingin si Bella kay Maria, ang kaniyang mga mata ay puno ng awa at pasasalamat. Maria, I named him Ricardo, bulong ni Bella. Hinaplos ni Maria ang maliit na kamay ng sanggol. Ang balat nito ay kasing lambot ng telang seda at ang kaniyang bango ay amoy gatas at bagong buhay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang pagtataksil ni Luis, ang kasamaan ni Imelda, at ang lason ng utang na loob ay tuluyan ng naglaho. Ang karma ay hindi lang pala tungkol sa pagpaparusa sa masasama. Ito rin ay tungkol sa pagbabalik ng nararapat sa mga mabubuti. Ang mansyon sa syudad ay maaring nawala. Ang kumpanya ay maaring nabahiran ng dumi. Ngunit dito, sa harap ng malawak na karagatan,
Natagpuan ni Maria ang kanyang tunay na tahanan. Humarap si Maria sa abot-tanaw, kung saan ang asul ng langit at ang asul ng dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang healing ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa kanyang kakayahang bumitaw at magsimulang muli. Hindi na siya si Maria Santos na biktima ng pagkakataon. Siya na si Maria Santos, ang babaeng lumikha ng sarili niyang tadhana. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan, tila dinala ng hangin mula sa kalayuan. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan. Ito ay nararamdaman sa bawat malayang paghinga. Huminga ng malalim si Maria, pinuno ang kaniyang baga ng malinis at maalat na hangin. Sa kaniyang tabi, ang tawa ng sanggol ay umalingaw-ngaw. Isang himig ng bagong simula na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang kasinungalingan. Tumingala siya sa langit at muling ngumiti. Ang gabi ng kaniyang buhay ay tapos na. Ang umaga ay narito na, maliwanag, dalisay at malaya.